Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Maulang umaga po sa inyo dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa mga banateros, banateras worldwide, shout out po sa inyo lahat. Muli po, nagbabalik Coach Oli News PH o Coach Oli na lang. Huwag pong kakalimutan na sana po kauna-unahan yung gagawin pagkapasok nyo paki-check nyo kung nakasubscribe na kayo dito sa channel ko. Ulit po. Coach Oli, sana mag-subscribe kayo and hit nyo yung notification bell nang sa ganon tuwing meron akong bagong labas na vlog ay masuportahan po ninyo. Huwag nyo rin kakalimutan, napaka-importante, yung simpleng pagla-like nyo ay napakalaking bagay nito dahil sa pagpapakalat ng video na ito ay matutulungan ninyo ang mga katulad natin na nagpaparating ng mga tunay na balita dahil alam naman natin hawak na nila ang mainstream media, no? So sa pag-like nyo mas ikakalat ito ni YouTube. Ito po ang magiging topic natin for today. Tunay na dahilan ng hindi pagsama ni Lisa. Bakit nga ba, 'di ba? Bakit nga ba hindi sinama si Lisa sa biyahe sa Amerika? O bago tayo magsimula, pakilagay nyo nga diyan. Ano sa tingin ninyo ang dahilan bakit hindi isinama si Lisa Marcos diyan sa Amerika? Lagi naman siyang kasama. Okay, pakilagay na diyan. Pangalawang topic natin. Tamba, nag-magic na naman. Hoy, may bagong milagro na naman ha. May bagong galawan na naman ito si Tambaluslos diyan sa kamera. Mamaya pag-usapan natin. At pangatlo, ang laki ng gagastusin sa impeachment pinapalagan na. Ayan, yan po ang magiging topic natin. Huwag po kakalimutan, Coach Oli, subscribe po kayo. Hindi na po natin pagtatagalin dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Eto pag-usapan natin. Surprise! Andyan pa si Claire Castro. 'Di ba nagsubmit to ng resignation? Hindi pa siya inaalis. Hindi pa tinatanggap ni President Marcos. Surprise! Tuloy ang ligaya, tuloy ang paglubog ng administrasyon, tuloy ang pagkapakalat ng fake news. Pasok, Claire Castro. Yusek, may we know the reason kung bakit hindi po makakasama si First Lady Liza Marcos sa Washington? Okay, supposed to be dapat announcement ko to. Kaya lang, mabilis magtanong si Miss Maricel, so i-announce ko na. Naks, kunwari pa may paganyan-ganyan pa sila. Tinanong kung bakit ba hindi makakasama si Lisa sa biyahe ni Marcos sa Amerika. Sagot dapat announcement ko to. Kaya lang nauna kayo nagtanong, mabilis kayo magtanong. Yung namatay nga hindi nyo in-announce. Kayo naman, pagka hindi kayo nako-corner, hindi nyo sinasagot. Di ba? Nga naman, no? Niloloko nyo taong bayan. Alam nyo kung sino yung napapaniwala nyo kayo? Ha? Yung mga panatiko ninyo at saka yung mga trolls ninyong bayad. Pansinin nyo pagka may mga post ako sa Facebook, pasok kayo dyan, tingnan nyo yung mga nagko-komentaryo yung galit na galit. Mga trolls. Ang post isa lang, o kaya nakalock yung profile, o kaya wala halos post, o kaya yung huling post nila 2014 pa, yung mga gano'ng halata mo. Ay nako. Sige pa, lokohin mo yung mga lelang nyo. Okay? Mm-hmm. First Lady Maria Luis Araneta Marcos will travel to Riyadh. Naks, talagang binuo yung pangalan. Alam nyo kung ba't binuo? Mamaya pag-uusapan natin yan. Sige, alam nyo ba't binuo. Ulitin natin, ano daw yung pangalan ni Lisa? Marcos will travel to Riyadh. Ulit. Araneta Marcos. First Lady Maria Luis Araneta Marcos will travel to Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia on the 17th, kahapon, to 20th July 2025 on a working visit to meet overseas Filipino workers. Ayan, dyan muna tayo, okay? 3 araw si Marcos, si Lisa Marcos, dyan sa Riyadh. Ako, mag-iingat kayo dyan, ha? Lisa Marcos, bakit ba binuo ang pangalan ni Lisa? Kasi yung nakalagay doon sa kumalat sa Facebook ay Lisa Marcos. So, nilagyan siguro nila, binuo yung pangalan, hindi yan ang lalabas.
Oh, kayo mga DDS shit. Ganyan ang gusto niyo palabasin. Yan ang mga komentaryo, mga DDS shit. O kaya yung mga dutae. Di ba? Akala naman nito mga trolls na to, affected ako. Akala naman nito mga trolls na to, affected tayo eh, no? But anyway, syempre, para sa kanila, okay na sila doon. Basta importante, makapost silang ganyan, bayad na sila. No? But anyway, binuo yung pangalan para, ibig sabihin nyo ng pangalan, hindi yung Lisa Marcos na lumabas na kumakalat. Okay? So, ako, payo ko lang, Lisa, ha? At ito lang naman nagpapayo tayo. Checkin nyo yung mga sumasama sa inyo. Baka may katarantaduhang ginagawa kasi baka mamaya lang, baka mamaya. Ito'y suggestion lang, wala tayong pinagbibintangan. Baka mamaya nagko-cocaine. Ay, delikado yan. Ay, pugot ang ulo. Hindi nyo po. Bawal na bawal dyan. Muslim country yan. Wala kayong lusot dyan. Ha? Baka mamaya, nagbitbit pa kayo sa bag nyo, yung mga kasama ni Lisa. Ay, talaga. Pero okay lang. Subukan ninyo. Subukan nyo dyan. Basta wag kayong ma-overdose. Iyon lang naman na sa atin. Wag kayong ma-overdose, ha? Dahil pagka talaga dyan, tapos na kayo. Palagay ko hindi na kayang palusutan ni Lisa yan. Hindi niya na kayang paikutan yan. Ha? Una, wala namang EDCA yan sa Pilipinas na pwede magkaroon ng arrangement. Oy, ligtas nyo yung asawa ko! Ha? Pwede na kayo magtayo ng EDCA. Walang ganoon, di ba? Wala silang bargaining dyan, no? Hindi tayo nagbibintang, pero sinasabi ko lang, nagpapayo tayo, delikado dyan. Delikado po. The First Lady's itinerary includes a visit to the OFW and OWA Servicio Caravan, a one-stop government outreach that offers government services to OFWs, including legal aid, financial support, and welfare counseling to OFWs and their families. Ayan, maliwanag, okay? Ang daming palaman ni Claire. Marami raw gagawin si Lisa dyan sa 3 araw na yan. Sa madaling salita, aminin nyo o hindi nyo aminin, official yan. Ngayon, baka mamaya, may mamatay na naman, nakasama ni Lisa, o sabihin nyo wala sa entourage. Baka yung asawa. Di ba? Baka naman, kung sakaling may mamatay na naman dyan, cocaine news man o hindi man cocaine, basta may namatay, nakasama ni Lisa. Whether kasama sa entourage o hindi, o asawa ng staff ni Lisa, o asawa ng gobyerno, kasi this is official. Okay? Bayad ng gobyerno yan. Bayad ng mga Pilipino yung biyahe niyan dahil official yan eh. Sino ang gagastos dyan? Mga Pilipino. Kukunin sa tax. May bago na naman tax ngayon si Recto. Tama o tamang-tama? Di ba? So baka mamaya may mamatay dyan, sasabihin nyo personal. Sasabihin ng PCO secretary, personal yan, wag natin pakialam. Teka, hindi mo pwede yan. Kasama sa biyahe ng First Lady, asawa ng presidente, whether empleyado siya o officer siya ng gobyerno o hindi, kasama siya dyan. Asawa siya ng isang opisyalis. So wag nyo na kaming paikot-ikutin. Ang naloloko nyo lang yung mga trolls nyong panatiko. Ang mga maloloko nyo lang yung mga tanga-tanga. Hindi nyo kami kayang lokohin. Okay? Nagpapayo lang tayo. Baka may mamatay dyan. Sana naman magpaliwanag, Claire. Kasi alam nyo, ito issue talaga dito. May mga lumalabas na balita na nahimik kayo. But the fact remains, di umano, may patay. Asawa ng isang opisyal ng Pilipinas na kasama ng First Lady. Tama o tama-tama? At may cocaine news. Bago na bago. Kasi pangalawang buhos na to eh. Drug overdose ang sinabi. Wala kayong paliwanag. Lumipas ang ilang buwan. Lumabas ngayon ulit. Ibang lumabas sa balita, ibang binalita ng Net25. Di ko nga rin naman maintindihan tong Net25 to the rescue agad. Anyway, magkaiba naman eh. Okay? Magkaiba daw yung dokumentong nakuha ng Net25, iba naman daw yung prinisinta sa social media. But anyway, in any case, antay lang po kayo. Kasi ako naniniwala, kaya ako naniwala doon sa balita dahil si VP Sara mismo ang nagbalita. And I believe in the right time, maglalabas ng
ebidensya si BP Sara. Hindi naman sasalita yan si BP Sara na walang hawak na ebidensya. Okay? Naiintindihan? So wag nyo kaming palusutan dyan. Pero nakakapagtaka, bakit kasi nanahimik kayo? Official na biyahe ng First Lady, may patay. Walang nag-explain sa inyo. Hindi nagsalita ang presidente. Ano lang ginawa? Nagtago sa palda ni Claire, tapos ito si Claire, nagpatutsada pa kay BP Sara. Hindi kayo dapat nagagalit doon sa nag-a-announce. Huwag kayong magalit doon sa messenger. Dapat sinasagot nyo yung message, yung mensahe. May patay. Dapat in-explain yung mabuti kung anong nangyari doon. Wala kayong ginawang explanation. Binanatan nyo lang si Sara. Kaya ang tao ngayon nag-iisip. At yung katahimikan nyo sa balita, hindi natin masisisi ang taong bayan. Bakit naniniwala na drug use yun na nandoon si Lisa mismo sa kwarto kung saan namatay yung tanto ko. And even me, I choose to believe what Sarah told us. I choose to believe na yung katahimikan ay guilty sila. Dahil kung wala kang tinatago, ako halimbawa, yung First Lady, asawa ko, ako presidente, yung First Lady, bumiyahe ng Amerika, may namatay. Una kong gagawin, haharap ako sa media. And then sasabihin ko, I will take drug test together with my wife, together with my family. That we are not involved in any way of any drug use. But nevertheless, ine-explain ko bakit namatay, humihingi ako ng dispensa dahil yan po ay wala man sa entourage pero kasama naming bumiyahe. Walang ganun eh. Kung ganun ang explanation, mag-iisip yung tao, hindi talaga kasalanan ng first family. Pero yung nanahimik, tapos ganun ang lumabas na balita, bigyan ko kaya magandang halimbawa. Sinabi ni PRRD, bangag si Marcos. Tumitira ng cocaine si Marcos. Sinagot nyo ba? Hindi. Anong ginawa nyo? Binabanatan nyo lang ang Duterte. Pero hindi nyo dininay, hindi nyo inadmit kung kayo ay gumagamit. Hindi kayo nagbigay ng patunay na drug test. Tinakbuhan nyo ng tinakbuhan yung challenge. Same scenario dito. Bakit kayo tahimik? Naintindihan po? Now, eto pa. Kung hindi ako nagkakamali, isa to sa napaka-unique na sitwasyon. Ano? Bumiyahe papuntang Amerika. Si BBM hindi kasama si Lisa. Remember, nung una na lumabas, pumutok itong balita na ito. Anong sinabi ko sa SMNI? Ano yan kung hahanapin nyo, makikita nyo, mapapanood yan. Challenge ko. Ako, sabi ko, naniniwala ako sa pagpunta ni BBM sa Amerika, hindi kasama si Lisa. Sinabi ko na at that point. Pangalawa, kaya nga hinahamon ko, Lisa, if you are not guilty, sumama ka sa Amerika. Bakit hindi ka sumama? Diba? Hamon ko na po yan. Pagputok pa lang, paglabas ng pangalawang surge ng balita na may namatay kay tanto ko. At alam na nating babiyahe si Marcos. Sumama ka. Yan ang challenge ko kasi alam ko na hindi sasama si Lisa. Yun ang tanong doon eh. Nagkatotoo, bakit nga hindi sumama si Lisa? Nakakaduda, di ba? Pag titignan nyo, bakit hindi ka sumama, Lisa? Tapos, kung hindi ako nagkakamali, ngayon lang nangyari na yung ganitong pagkakataon, Amerika pa, hindi sumama si Lisa, tapos, meron pa siyang biyahe sa ibang bansa. Anong tawag doon? Sa mga abogado, anong tawag doon? Alibi. Para hindi mapitik
Bakit hindi sumama si Lisa? Walang dahilan para hindi siya sumama. Yan ang aking opinyon at yan ang pinapaniwalaan ko. Kaya gumawa ng biyahe itong si Lisa para hindi mapuna ba't hindi siya sumama. In short, gumagawa ng alibay. Gastos nyo. Gastos ng bawat Pilipino galing sa tax nyo yung pang-alibay ni Lisa. Ganito katindi tong mga ito. Naiintindihan po? So, questionable talaga. No? Anong iisipin ng tao? 'Di ba? Can we blame the people kung ang iisipin ng taong bayan kaya hindi isinama to si Lisa o kaya hindi sumama? Dahil may issue pa dun. Remember that. There is a dead body. They cannot deny that. Na posibleng, baka, bigla na lang, ipahold si Lisa or questionin. Better yet, punta ka doon sa bansa na hindi ka pwedeng ma-hold. Walang control ang Amerika. Kasi baka mamaya pagdating doon, tupakin, hindi magkasundo sa meeting si Trump tsaka si Marcos. Oh. Siyempre, alam mo ang tao, takot yan sa sariling mundo. Di ba? Ang magnanakaw galit sa kapwa. Di ba? Yung mga seloso, pansinin nyo, bakit seloso? Manloloko. Yung mga selosa, mag-iingat kayo sa mga selosa. Naku, marami akong alam na ganyan. Alam ba't selosa? Manloloka. Loka-loka. Ibig sabihin, sila mahilig mag-control ng sitwasyon eh. Baka mamaya, hindi magkasundo si Trump tsaka si BBM, kontrolin ni Trump yung ano. Hoy, silipan nyo yan. Baka ganon, di ba? We do not know. Ang sa akin lang, bakit hindi pumunta ron si Lisa? Na dati naman niyang ginagawa na hindi naman nagkakasabay yung biyahe nilang parehas. Merong kinakatakutan si Lisa. O eto, sasabihin ko na agad ngayon. No, lalo na pag hindi nagkasundo si Trump tsaka si BBM, hindi babalik si Lisa ulit doon kahit pumunta si BBM. Sinasabi ko na as early as now. Baka sabihin nyo, tsamba na naman eh. Yung sinabi ko doon sa SMNI, di ba? Nagkatotoo, hindi yung tsamba. Bakit ko nasasabi? Hindi ko sinasabing matalino ko. Ang pinupunto ko rito, halatang-halata na yung galawan na itong mga ito. Katanga mo na lang kung hindi nyo alam. Panatiko na lang kayo. Di ba? It's very obvious bakit tayo magpa-drug test. Katanga mo na lang kung hindi mo alam kung bakit. Panatiko ka na lang ni Marcos bakit. Bakit hindi agad in-announce, hindi nagpaliwanag si Marcos, si BBM? Hindi mo kailangan maging abogado para malaman mo yan. The First Lady will also visit shelters for distressed Filipino women, workers, and children. Ang dami niyang trabaho, no? Ang daming ginagawa ni Lisa. The trip originally proposed and scheduled in the first week of July will highlight the steadfast commitment of the Marcos administration to the welfare of OFWs and their families. She will be back on July 21st. At kung napansin niyo po, sinabi po, nabanggit din po ni DICT Yusek Dave Almirol na ilo-launch din po ng unang ginang itong one-stop shop po dito po sa Kingdom of Saudi Arabia. So, yun po ang dahilan kung bakit hindi po makakasama ang unang ginang sa UST po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan. Okay, tanungin ko kayo. Naniniwala kayo sa explanation ni itong si Claire kung bakit hindi sumama si Lisa? Sabay pa. Sabay yung biyahe nila. Napaka-importante. I mean, imagine this. The president will meet one of the most powerful president or the president of one of the most powerful countries in the world. America. Milestone niya.
Pumunta nga sila do'n yung namatay yung Pope, eh, 'di ba? Hindi sila pinansin ni Trump. Yung ngayon pa na meron talaga silang agenda na talagang yun ang pag-uusapan. It's about the Philippines. Oh, hindi sumama. Ha? So tanong ko sa inyo, naniniwala kayo sa explanation ni Claire? Nilagay niyo diyan sa comment section kung bakit hindi sumama si Lisa considering meet up kay President Trump. Sige, lagay niyo, naniniwala ako o hindi. O next topic po. O ito, pag-usapan natin yung bagong magic ni Tambaluslos. Yung papatunayan ko sa inyo kung gaano kaswapang, kung gaano kabuaya sa kapangyarihan ito si Tambaluslos. O, pasok! Tatlong Romualdez ang opisyal na uupo sa 20th Congress. Kasunod yan ang pinakahuling ruling ng COMELEC sa change of nominees ng Tingog Party List. Nakakuha ng 3 seats ang grupo sa midterm elections noong Mayo. Pero dahil sa resignations ng ibang mga nominado, nagkaroon ng pagbabago. Umakyat bilang third nominee si dating Leyte representative at asawa ni House Speaker Martin Romualdez na si Yeda Romualdez. Uupo naman sa first seat ng Tingog ang kanilang anak na si Andrew Julian Romualdez. Iyon, tindi. Okay, ito usapin dyan ha. Nanalo po ang Tingog Party List. 3 upuan. Okay? Buti pa sila, pauupuin yung 3 upuan. Nanalo ang Duterte Youth Party List, 3 upuan. Pero ayaw paupuin bilang congressman etong 3. Dahil siguro, alam naman natin, Duterte Party List yan, hindi yan kayang bayaran ni Tamba. Alam naman natin na pag nakaupo yung Duterte Youth Party List na yan, talagang sisilipin kung ano yung mga planong magic na budget nitong si Tambaluslos dyan sa Kamara. Isisilipin kung ano yung mga kalokohang plano na gagawin nitong mga congressman dyan. 3 upuan yon. So kaya kinontra nila yan. Kinampihan sila ng COMELEC. 3 upuan, hindi pinaupo yung Duterte Youth Party List. Okay? Kasi kung di ako nagkakamali, number 1 o number 2 sila. Etong Tingog, nakakuha rin ng 3 upuan. Kaya lang si Yeda ay pang-6 na nominee. So 3 lang dapat ang uupo, bagamat ang allowed ngayon ay 10 na miyembro, no? Pero yung uupo ay 3 lang. At tong si Yeda, etong asawa ni Tambaluslos ay pang-6. So hindi siya makakaupo. Una, yung kanyang anak, tapos meron pang isa, yung isa ata yung parang laging nagtatanggol sa kanila, yung parang bakla. Hindi ko sinasabing bakla, pero parang ako magsalita. Ewan ko tama yung alala ko. Basta isa yun, laging, basta epal ng epal yun, nakikita nyo naman yun, nakakalimutan ko pangalan. No? Baka yun, okay? Yun naman ang dating umi-epal eh. Tapos ito, yung pangatlo ay hindi natin alam kung nag-resign o tinanggal. Pero ang pagkakasabi, yung pang-4 at yung 5 ay nag-resign din, ay nagbumitaw. So ibig sabihin, nagbitaw yung pangatlo, so babakante yung pangatlo, yung pang-4 dapat uupo. Hindi rin umupo dahil nagbitaw din as member. Yung pang-5, nagbitaw din. Ay, sino yung pang-6? Ayun, si Yeda. Magic! No, di ba? So, 3 Romualdez ang uupo. Ganyan po sila katindi. Ang presidente ay Marcos, pinsan, tapos sa congressman, 3. Tapos meron pa silang plano, bibigyan din ng mataas na posisyon si Sandro Marcos. Ako, sa akin lang, sagarin nyo na. Next election, patakbuhin nyo yung driver nyo, yung kasambahay ninyo, yung nag-aalaga sa anak mo, tapos yung hardinero nyo, yan, lahat yan, patakbuhin nyo na para kontrolado nyo na lahat. Kayo-kayo na lang ang umupo dyan. Tingnan nyo kung gaano kaswapang itong mga, wala talagang ethics itong mga ito. Nakakahiya talaga sila. Ganyan po kalupit ang etong sila Tambaluslos. No, alisin ko lang yung picture. Ganyan po sila talaga kalupit.
no? Ah, hindi natin alam kung kawawa naman yung mga members. Kasi minsan ang nangyayari diyan, naglalagay lang sila ng member dummy. Okay? Antayin natin lalabas ang tunay na dahilan. I'm sure of. Sasabihin ko na naman sa inyo ha, pangungunahan ko kayo. Lalabas ang tunay na dahilan diyan. Bakit kasi nilagay pa pang-anim si Yeda? Hindi na lang ginawang pangatlo. Para kung tatlo manalo, makaupo siya. Kaya lang, siguro, may dahilan, yan yung sinasabi ko, na lalabas. Bakit naglagay sila ng pangatlo, pang-apat, pang-lima? In short, dami. Kasi, yung pang-anim, alam nila, pag makuha nila yung tatlong seat, pauupuin nila yung pang-anim. Itong tatlo na yan, dami yan. At nangyayari po yan. Di ba? Maglalagay lang sila dyan ng pangalan. Pero ang may control talaga niyang tingog na yan, Romualdez. Gustuhin mo man o hindi, aminin man nila o hindi, ang gusto nilang uupo dyan para control nila yung kamera, mas maraming Romualdez. Pero meron tayong balita, ha? Okay. Ang balita po natin dito ay marami na di umanong nagagalit na congressman dito kay Tambaluslos. No, dahil nga obvious kung gusto mong magkaroon ng pabor galing sa House Speaker na si Tambaluslos, kailangan talaga todo sip-sip ka. Ito po ang nakukuha nating balita patungkol dyan sa loob. No? Mayroong mga congressman na hindi naman mukhang pera, di ba? Alam naman natin, yung pagpirma sa impeachment, patungkol yan sa ano, di ba? Sinabi ni Chanco, binayaran yan. So, hindi naman lahat ng congressman ay pwedeng bulihin ni Romualdez. Lalong-lalo na kung wala naman talagang kayang ipagmalaki ito si Tambaluslos, kung hindi, yung pinsan siya ng presidente at yung hawak niya yung budget na pera naman ng taong bayan. So marami na di umanong nagagalit sa kanya dyan. No? Pero pag tingnan ninyo, yung mga nuknukan ng sip-sip kay Tambaluslos, yan talagang ang sabi, yan ay mga ganid talaga na talagang kulang na lang sambahin si Tambaluslos. Ito yung mga talagang sip-sip kay Tambaluslos. Hindi natin alam, tanong natin, kayo na lang ang mag-isip. Bakit sila sip-sip? Anong nakukuha nila? Bakit kailangan nilang itapon sa basura yung kanilang pagkatao at ibigay na lang ng todo-todo kay Tambaluslos? Kasi makikita nyo naman, and obviously, iilan lang naman sila talaga na bow. At sila yung, ako, problematic nga ako yung mga congressman na madalas lumabas sa TV, yung mga congressman na madalas lumabas sa media, pansinin nyo sila. Sip-sip kay Tamba. Ang galing. Rhyming, di ba? Yung mga congressman na madalas lumabas sa TV, pansinin nyo sila. Sip-sip yan kay Tamba. Di ba? Ito yung opinion ko lang. Kasama yan sa kademonyuhan ni Tambaluslos. Yan ay talagang pagkabuaya. Ito na lang na kayo, asawa mo, anak mo sa isang tatlong upuan diyan. Yan po ay lehitimong wala na silang pakialam sa ethics. Yan po ay lehitimo na talaga namang sila ay ganid sa kapangyarihan. At posible din dahil may kita yan. Ganid sa pera. Di ba? Ganito na po itong mga ito. So greedy po. Kaya nagkaroon nga naman ng pangalan, House of Crooks, 'di ba? Yan ang tawag diyan. Ako naaawa dahil maraming matinong mga congressman katulad ni Pulong Duterte. Pero dahil doon ay nadadamay siya dahil binansagan ng House of Crooks yan. Bahay ng mga buhaya. Yeah. Diyan pa lang kita mo kung pagkaano sila kabuhaya sa kapangyarihan. Magic. And siyempre, kinampihan sila ulit ng COMELEC. Walang question ng COMELEC. Yung legal na nanalo, hindi pinaupo, yung tatlong upuan. Eto na, may magic na arrangement na naman si Tamba
pinaupo ng COMELEC. So wala tayong magagawa eh. Panahon nila, matatapos din yan. No, pero I'm really hoping na magkaroon ng lakas ng loob itong mga congressman. Marami na pong bulong-bulungan dyan. At may marami pong nakakarating sa akin. I really hope na makikita natin kung maduduwag itong mga congressman. At kung sila ay magsasalita na hindi si Tamba ang kanilang gagawing House Speaker for the 20th Congress. Abangan po natin next week, magsisimula na po yan. Next topic po tayo. Ito isang patunay na sinasabi ko na obvious na talaga namang kahit anong sabihin ni Tambaluslos sunod. Kaya nga sabi ko, may problema ako doon sa mga congressman na parati ang labas sa media. Iyan ay mga tuta ni Tamba. Inunahan nila Union 1st District Representative Paulo Ortega ang pahayag na Attorney Ruth Castelo, spokesperson ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte, kaugnay ng impeachment case. Ayon sa abogada, sakaling pabora ng Korte Suprema ang petisyon ni VP Sara na ibasura ang impeachment case, mapalad umano ang bansa dahil makatitipid ng milyong-milyong piso. If it's not, if the Supreme Court says it cannot be heard at this time, and then we'll be very lucky actually as a country, because we'll save millions and millions of people of money on the trial that is technically defective from the beginning. Ayon kay Congressman Ortega, dapat maging maingat si Attorney Castelo at patunayan ang mga sinasabi nito. Tanong din ito, hindi naman siguro aabot ng mahigit 600 million pesos ang gagastusin sa pagsagawa ng impeachment trial. Baka kailangan nila ng matrix saka cost-benefit analysis. Siguro hindi naman naabot ng 612 million yung gastos sa impeachment. Kabilang sa mga aligasyon. Okay, balik natin doon. Nakita nyo yung pag-e-explain nitong si Atty. Castelo, yung spokesperson ng OVP, ng Office of the Vice President, o spokesperson ni VP Sara. Very professional, di ba? Ang layo doon sa style ni Claire. Di ba? Yung tanong sa kanya, sasagutin niya lang nang walang patutsada. Natural. Spokesperson yan eh. So, she will speak in behalf of the Vice President. No? Nang walang pitik, nang walang patutsada kasi hindi naman siya vlogger eh. Spokesperson siya, hindi naman siya politiko. So sinasagot lang niya na may gastos. Totoo ba na may gastos ang impeachment o wala? Di ba? Yun lang naman eh. Kasi ang ano dito, malaki ang matitipid. Ang punto lang naman dito ng spokesperson, malaki ang matitipid natin na considering na pagdating sa dulo, nagpakapagod tayo, nasayang yung buwis ng taong bayan, ginastusan to. For the meantime, maraming hindi maasikaso ang Senado, katulad nung dapat ang iniimbestigahan dyan, yung pagkamatay ni Tantoco, yung etong kay alias Rene. So meron sila mga talagang lehitimo na dapat i-discuss dyan sa Senado na hindi sila makapag-hearing because of this impeachment. So masasayang yung pera ng taong bayan dahil natural may gastusin dyan. Hindi naman po pwedeng walang gastusin yan. At the same time, hindi sila makapagtrabaho. So sinagot lang niya ng kung ano yung talagang mangyayari. Wala naman siyang pinipitik. Itong balbasarado na ito, hindi ko alam kung ito ay ganun eh. Di ba? But anyway, alam mo yung pinapaandar niya yung katarayan niya. Naku, duda ako sa balbas mo. Katsoli, baka nainggit ka sa balbas. Hindi, medyo ano. Anyway, lagi ito may patutsada. You will react to a very professional statement coming from the spokesperson that way, na may patutsada. Buti sana kung ang reaction niya ay parang si Claire. Di ba? Ang usapan dito professional eh. Tapos yung reaction mo, parang pitik na ano. Di ba? May intriga. Di ba? Hindi naman ganun. Kung sana si Claire, di sana inintriga mo rin. Para, pwede kayong mag-ano-ano. Di ba?
Oh, lumabas yung pagka-unprofessional nitong tao na ito. Nagpasaring siya na hindi naman siguro gagastos ng 600 million kasi yun daw yung issued nila sa impeachment. Hindi, 150 million lang yung confidential funds ni BP Sara. At i-remind kita, magkano ba ang confidential funds ng presidente ni hindi kayo umiimik? Si Tambaluslos, magkano ba ang confidential funds? Umiimik ba kayo? Yung sinabi ni Tiangco na ang pumirma dyan sa impeachment na yan ay binayaran sa pamagitan ng proyekto. Di umano, sabi ni Tiangco. Sinagot nyo ba? Hindi kayo sumagot. So, anong punto rito? Nakikipagtarayang ka lang, dahay. Pero ipokrito kayo. Huwag niyo sabihin yung confidential funds. May confidential funds sa presidente, meron din sila. Kayo nga yung pagpirma nyo lang. Kung susundan natin yung sinabi ni Tiangco, illegal. Kaya nga, ang punto dito nung spokesperson ni BP Sara, kung paaabutin pa natin yan, tapos tatapusin yan, masasayang oras natin, yun naman pala, i-declare ng Supreme Court na void ab initio, void from the beginning. So it is as if hindi pwedeng magkaroon ng impeachment dahil from the start, illegal ito. From the start, void to. Invalid. So kahit anong maging resulta sa impeachment, na-convict man si BP Sara or hindi, illegal yun pag dineclare. Kaya nga sabi, antayin muna natin yung pinapagawa ng Supreme Court. Di ba pinasasagot kayo, pina-explain? Pina-explain sila bakit yung tatlo anong nangyari at ba't yung pang-apat lang ang ipinasa ninyo. Ang explanation diyan, dapat 1 year bar rule. Sa isang taon, isa lang ang isasampan yung impeachment kay BP Sara, nakaapat. Kaya nga nag-react na ang Supreme Court, sumagot kayo. Bakit kayo nakikipaglaban ng tarayan sa media? Sagutin niyo yung Supreme Court. At pag dineclare ng Supreme Court na okay, legal yan, tama yan, then we proceed. Paano kung sinabi niyang hindi? Di nag-grandstanding lang kayo, gaga! Nagamit nyo lang yung pera ng taong bayan. Sinayang nyo oras, ang daming imbestigahan. Dapat imbestigahan pa nga si Risa Ontiveros tsaka si Alias rin eh. Oh. Dapat nga iniimbestigahan yung pumirma. Bayad daw. Sabi ni Tiangco. Naiintindihan mo na, dahay? Oh. Kaya may problema tayo sa ganyan. Alam nyo, may proper. Okay? Huwag kang pupunta sa isang formal occasion nang ikaw ay nakamaong at naka-Jordan shoes. Okay? Ngayon naman, huwag kang pupunta sa basketball court na naka-Amerikana. Anong pinupunto ko rito? Napaka-professional ng datingan ng statement ng Office of the Vice President. Yung datingan mo parang si Claire or parang bakling na nakikipagtarayan. Huwag niyong dalahin yung ugali niyo sa probinsya na para kayong pinabili ng suka sa kanto tapos ginawa kayong congressman. Ayusin po natin. Pag time ng birahan, sige mag-asaran tayo. Magbirahan tayo. 'Di ba? Pero pag professional lang datingan, ilagay nyo sa ayos. Huwag ka mag-Jordan shoes sa formal gathering. Brad! Ay sis, ay nako. Gastos sa impeachment. Kabilang sa mga alegasyong ibinabato sa Vice Presidente ang maling paggamit nito ng nasa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP at ng Department of Education nang si VP Sara pa ang kalihim ng kagawaran. Nauna nang ipahayag ni Senate President Cheese Escudero na kulang 1 milyong piso ang inaasahang gastusin ng Senado sa impeachment trial ni VP Sara. Sa pinakahuli namang statement ni Senator Joel Villanueva, sa August 4 pa posibleng mag-reconvene ang Senate Impeachment Court. Rosa Licoz, Alam mo, simple lang naman, Ortega.
Sumagot kayo, pinasasagot kayo ng Korte Suprema. Daanin natin sa proseso. May proseso po ang ating bayan, huwag kayong nagmamadali. Kung inaksyonan nyo yung first complaint, di wala sanang issue. Nagmamadali kayo, ang tagal nyong bininbin yung 3 complaint. Nag-react kayo dun sa pang-4 na. Tapos fast forward pa. Ha? Huwag nyo pinupuna yung mga puwing sa mata ng ibang tao. Tingnan nyo yung troso sa mata ni Tambaluslos. Tingnan mo yung troso sa mata mo. Huwag kayo ipokrito. Okay, hanggang dyan na lang po tayo. Huwag po natin kakalimutan ha. Sa mga hindi pa po subscriber ni Coach Oli, mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po. Huwag din pong kalimutan, i-like po ito, Coach Oli. At ang Banateros po, pakisuportahan po ninyo. Meron po tayong programa dyan sa SMNI, Monday to Friday, 8 p.m. po. Maraming salamat. God bless everyone. Happy weekend.